Ang Red Mist o Squidward Suicide ay sinasabi ang creepypasta lost episode ng pambatang palabas na telebisyon, ang SpongeBob SquarePants. Ito ang pinakasikat na creepypasta stories sa internet. Maraming naniniwalang mga kabataan dito, pati na rin ang ilang mga content creator na sinasabing totoo ang Red Mist. Mismo, sila ay nag-upload agad ng kanilang mga bersyon ng episode dito sa YouTube na hindi ata muna nasaliksik kung totoo nga ba ang kwento sa likod ng viral creepypasta to. Sa video ito ay aalamin natin kung gaano nga ba katotoo ang mga sinasabing most disturbing creepypastas sa internet of all time na mismo iniuugnay sa kid show na SpongeBob SquarePants. Ang video ito ay naglalaman ng mga disturbing o sensitive image or video na kuha sa sinasabing lost episode ng SpongeBob SquarePants. Kaya naman, watch it with caution. Imbis na gumawa ng reaction video ay sinaliksik ko ang katotohanan sa likod ng kwento ng nawawalang episode ng SpongeBob SquarePants at kayo na humusga kung totoo nga ba ang kwento ng creepypasta episode ng SpongeBob. Kaya naman, grab a seat, relax, as we dive sa infamous most creepypasta dito sa internet, ang lost episode ng SpongeBob SquarePants. Let's start the video. Dumako tayo sa isang episode na pinaniniwala ang lost episode ng SpongeBob SquarePants. Ito ay ang episode na pinamagatang Fear of the Krabby Patty o mas kilala sa tawag na Squidward Suicide o marahil kilala mo ito sa tawag na Red Mist. Tsaka pala, ang ilan sa mga video na ito ay mahirap po nang makita dito sa YouTube dahil sa mga disturbing scene o sounds na lumalabag sa community guidelines ng YouTube. Isang masayang araw sa ilalim ng Bikini Bottom ay makikita si Squidward na nagpa-practice ng kanyang clarinet sa loob ng kanyang tahanan. Dito ay maririnig mo ang malalakas na tawanan na magkaibigang SpongeBob at Patrick Star na siyang ikinagalit ni Squidward. Mga ilang segundo pa ay biglang kumatok sa pintuan ni Squidward ang isang estranghero. Ito ay isang salesman at kanya naman itong pinagbuksan. Ang karakter na ito ay nais makipag-usap kay Squidward pero agad naman itong pinagsarahan ng padabog ang karakter na ito. Sa ikalawang pagkakataon ay muli itong kumatok sa kanyang pinto. Ngunit ng kanyang pagbuksan ay may kung ano itong sinabi. To cut the story short ay bumalik si Squidward sa kanyang pag-iensayo at doon na naging creepy ang mga sumunod na eksena dahil makikita si Squidward na patuloy sa pag-iensayo ng walang humpay at ang mga ilang minuto pa sa senaryong ito ay unti-unting napapalitan ng animo mga pulang mga hamog ang tahanan ni Squidward. At dito makikita ang namumula nitong mga mata kasabay ng mga creepy background music. At noong dumating ang pagtanghal ni Squidward ay makikitang lahat ay nagpupulakang mga mata. Nang siya papauwi na sa kanyang tahanan ay maririnig mo ang mga disturbing sound na tila may krimeng nangyayari sa likod ng animasyong ito. Makikita na patuloy lang siya sa paglalakad. Tumagal ito ng 30 minutes at pagkatapos magkakaroon ulit ng glitch sa video at malilipat ang scene kung saan makikita si Squidward na nasa kanyang tahanan na. At dito ay makikitang umiiyak si Squidward in a very weird way. What I mean is yung talagang napaka-weird na pag-iyak na napakasakit sa tenga. Kasabay nito ang pagpasok ng mga nakapanghilabot na mga tunog na sasabayan ng malakas na pag-ihip ng hangin. Magkakaroon ng parang sira ang iyong pinanonood at makikita mo ang ulo ni Squidward na unti-unting lumalapit at nag-zoom in sa harap ng iyong monitor. Habang ito'y papalapit ay maririnig mong unti-unti rin lumalakas ang pag-iyak ni Squidward at saka mo maririnig ang salitang "Do it." At pagkatapos ng 30 seconds ay magbabago ang screen at malilipat ito sa mukha ni Squidward na nakatayo at nagdurugo ang mga mata. Muling kakaroon ng glitch pero this time makakita ka ng mga larawan ng isang batang lalaki na nasa edad 6 years old na nakahandusay sa isang kagubatan. Masyadong hindi nakanais-nais kung sasabihin ko pa ang mga buong detalye kung paano namatay ang batang ito. What I mean is para sa akin ay napaka-disturbing ang mga photos na ito at baka ma-demonetize pa ang video natin. Ngayon, to cut the story short, may lilipat ulit ang screen sa mukha ni Squidward
na lumuluha ng dugo habang nakatingin lamang ito sa iyong harapan ng mahigit 3 minuto. Panggit ko ay babase tayo sa pagkasaliksik upang malaman ang katotohanan at hindi sa mga kwentong barbero lamang. Sa aking pagkasaliksik tungkol sa Red Mist o Squidward suicide ay napagalaman ko na ang kwentong ito ay naipost sa isang 7chan user ex-paranoid online board noong April 6 taong 2010. Dahil dito ay nagsimulang mag-viral ang kanyang obrang copypasta at agad itong kinagat ng mga tao at ito ang kanilang pinaniniwalaan at kahit sinong hindi matyagang mag-iimbestiga ay talagang agad maniniwala dito. Marami pa mga detalye sa Red Mist ang hindi ko na isinama dahil naniniwala ako na ang ilan dito ay masyadong over-exaggerated. Well, gano'n naman talaga ang ibig sabihin ng isang creepypasta videos. Mananatili itong isang fiction o kathang isip lamang na maaaring ikaw o ako ay maaaring magawa ito. Masasabi mo tungkol sa Red Mist or Squidward suicide na ito? Napaniwala ka rin ba ng kwentong ito? Comment down below at hanggang sa muli. Thank you for watching.